Tayo po natin ay tumayo sa tawag sa pagsamba. Ito ang tanging araw na ipinagkaloob sa atin ng Diyos. Tayong lahat ay magpuri. Sapagkat isinilang na ang Mesyas, ang tagapagligtas ng sanlibutan. Pasalamatan natin ang Panginoong Jesus. Siyang nagbigay ng bagong pag-asa sa gitna ng kalimlan. Nandito na ang hari na David, ang tagapagmana ng kanyang trono. Purihin ang buhay ng Kristo, sapagkat ang kanyang pag-ibig ay hindi nagmamali. Para po sa himno ng pagpupuri, ating pong awitin ng Joy to the World. Joy to the world ka mo. Ay, Tagalog. Para okay. Sanglibutan may Iwan ka, ang hari dumatan. Puso natin ay ibukas upang patuloyin siya. Upo ng kalangitan at lahat sa sanlibutan. Panamay ng ang liwanag magamitan. O magsaya buong lupa, purihin si Jesus. Bukid, ilog at mamburol, kasama mong katutuwa, kagalakan ng bus, ang galakay lubos, sa pagsilang ngayon ito mananako. Sa kasalanan ng tao ay may panlunas na. Dakilang pagpapagligtas, biyaya ay matatamo. Tinawi niyang sumpa, tinawi niyang sumpa. Buhay na at sa kanya magtiwala. Si Kristo ay naghahari, puspos ng katiran. Bawat manalig sa kanya ay di na mapapalungi. Ang kanyang pagmamahal sa lahat ng sanlibutan ay dakila pagkadakila ng tunay. Ina. Diyos, Ama makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa binibigay mo sa aming kalakasan para magtipon-tipon ngayong mga sandaling ito. Salamat po sa lakas ng loob, at alam ko po maraming gustong umadlang sa aming gawain ngayong gabi. Pero salamat po Diyos, at dahil hindi mo kami pinabayaan at hindi mo pinabayaan na magtagumpay ang kalaban. Salamat po Panginoon. Sana po ay isa pamuhay namin kung ano man ang anuhan namin ngayong gabi. At tulungan mo kami lagi. Salamat sa pagpadala mo ng iyong bugtong na anak para sa aming kaligtasan. Salamat po Panginoon ko, at kami nagsama-sama, at sana po himukin mo ang puso ng bawat isa sa amin, lalo na yung mga nagsisitigasang bato ng mga puso. Pumasok po kayo sa aming mga puso, sa aming tahanan. Paghariin mo nawa sana ang kapayapaan at pag-ibig sa aming tahanan at sa bawat isa na naririto, Panginoon po. Salamat po sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Makakaupo na. Makakaupo na tayo. Paghahari ng prinsipe ng kapayapaan. Ngunit napawi na ang dilig sa bayang matagal nang naglimit.
Noong mga nakaraang araw, iniligay niya sa kahihiyan ang lupain ng Zebulun at lupain ng Nephtali. Ngunit sa panahong darating, dadakilain niya ang lupain ito. Daanang papunta sa lawa, sa ibayo ng Jordan, sa Galilea ng mga Himno. Nakakita ng isang maningning na liwanag, ang bayang matagal nang lumalakad sa kalikutan. Sumikat na ang liwanag sa mga taong naninirahan sa lupain balot ng dilim. Pinasigla mo ang kanyang pagdiriwang, dinagdagan mo ang kanyang puwang. Nagagalak siya na walang panahon ng anihan, at parang mga taong naghahati-hati na nasamsam na kayamanan. Sapagkat binali mo ang pamatok ng kahirapan at ang bigatin sa kanilang balikat ay binasa. Pamalo ng mga mang-aapi, iyong binali tulad sa Midian na iyong ginagawa. Ang panyakap ng mga mandirigma at ang lahat ng kasuotang tikmak sa dugo ay susunod. Sapagkat isinilang ang isang sanggol na lalaki para sa atin. Ibibigay sa kanya ang pamamahala at siya ay tatawagin kahanga-hangang tagapayo. Makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, Prinsipe ng kapayapaan. Narito sa Jerusalem ay may isang lalaki na ang pangalan ay Simeon. Ang lalaking ito ay matuwid at makadiyos na naghihintay sa kaaliwan ng Israel. At ang banal na espiritu ay suma sa kanya. Ang banal na espiritu ay naghayag sa kanya na hindi siya mamamatay hanggang hindi niya nakikita ang Mesiyas ng Panginoon. Siya ay pumunta sa loob ng templo sa pamamagitan ng espiritu. Dinala ng mga magulang ang maliit na batang si Jesus sa templo. Ito ay upang magawa nila sa kanya ang naaayon sa naging kaugalian sa kautusan. Nang dinala nila ang maliit na bata, kinarga siya ni Simeon at pinuri ang Diyos. Sinabi niya, Panginoon, ngayon ay papanawin mo na ang iyong alipin na may kapayapaan ayon sa iyong salita. Ito ay sapagkat nakita na ng aking mga mata ang iyong pagliligtas. Inihanda mo ito sa harap ng lahat ng mga tao. Ang kaligtasan ito ay isang liwanag upang maging kapahayagan sa mga hintil. Ito ay kaluwalhatian ng Israel na iyong mga tao. Si Jose at ang ina ni Jesus ay namangha sa mga bagay na sinabi patungkol sa kanya. Binasbasan sila ni Simeon at sinabi niya kay Maria na ina ng bata, narito siya ay itinalaga upang ibagsak at itindig ang marami sa Israel. Siya ay magiging isang tanda na kanilang tututulan. Ito ay mangyayari upang mahayag ang mga pagtatalo ng maraming puso. Sa iyo rin isang tapat ang tatago sa iyong kaluluwa. Naruroon din si Ana, isang babaeng propita na anak ni Phanuel, mula sa lipi ni Aser. Siya ay lubhang matanda na mula sa kanyang kadalagahan. 7 taon siyang namuhay na may asawa. Siya ay mga 84 na taon na at siya ay isang balo. At hindi na siya umalis sa templo. Araw at gabi siya ay naglilingkod na may mga pag-aayuno at mga pagdadalangin. Sa oras ding iyon, pumasok siya sa kinaroonan nila at nagpuri sa Panginoon. Nagsalita siya patungkol kay Jesus sa kanilang lahat na nasa Jerusalem na naghintay ng katubusan. Amen. Amen. Sige, ako na naman nabasa ng mensahe. So mga kapatid, narito na po tayo sa ang mensahe ng Pasko sa nabasa sa atin sa Isaiah at saka sa Lucas. Makita natin ang pagkalinga na magdadala ng kaligayahan sa lahat.
Sabi po dito ay taon-taon bilang bahagi ng ating kaugalian at tradisyong Pilipino, nagsama-sama tayo upang magdiwang ng Kapaskuhan. Nagsama-sama tayo bilang mga individual, bilang mga asawa, bilang pamilya, bilang mga komunidad ng pananampalataya at bilang isang bayan. At umaabot ang pagdiriwang na ito sa labas ng ating komunidad. Tinatawag ng ilan ang kaganapang ito bilang Yuletide season, bilang Christmas, bilang isang panahon ng Happy Holidays seasons greeting, at ang matagal nang inaasahang pagpapakita ni Ginoong Jose. Sino kilala ninyo yon? Si Ginoong Jose, kapag tuwing bago mag-December, Marichan, no? Sa atin. Panahon ng kaligayahan, ang Kapaskuhan, ng pagsasaya, ng walang katapusang mga salo-salo, marami tayong pagkain ngayon, ng mga kamag-anak, nandito po tayo, at kaibigang naninirahan sa ibang bansa na naglalakbay patungo sa perlas ng silangan upang bisitahin ang mga mahal sa buhay. Muling makipag-ugnayan sa mga kakilala at dalhin sa kanila ang kanilang mga handog ng kapayapaan. Salamat sa prayer ng ating ina ng tahanan, si ating Miriam. Dahil ito sa paghahanap ng mas luntiang pastulan sa mga banyagang lupain at pag-iwan ng mga anak dito sa Pilipinas upang alagaan ng mga auntie, uncles, lolos at lola. Ang mga handog, salamat, at nandito nga ang ating ang apo, no? Ang mga handog sa kapayapaan, balikbayan, baksis na puno ng, sabi dito, puno ng regalong stateside, chocolate, soap bars, Victoria's Secret at iba pang pasalubong. Tama si Jose Marichan nang sabihin niya sa pamamagitan ng kanyang kanta kung ano ang diwa ng Pasko. It's the most wonderful time of the year. Ito ang pinakakamangha-manghang panahon ng taon. So narito po tayo sa pagbabalik sa nakaraan. Sabi po, ngunit ang Pasko ba talaga ang pinakakahangahangang panahon ng taon? Para sa atin, marahil kahit na ang lahat ng maiisip na problema ng tao ay sumalubong sa atin ngayong panahon ng Pasko. Traffic, gridlock, mga mall na puno ng mga tao, pagkain dito, pagkain doon, pagkain kung saan-saan, at pagbibigay ng mga bagong regalo habang ang mga inimbak na regalo noon ay nire-recycle bilang bagong mga regalo sa iba. Ngunit ito ang ating panahon. Hindi ito ang sitwasyon noong panahon ni na Propeta Isaias at Lucas. Mahirap ang mga panahong iyon. Iyon ang mga pagkakataong kailangan ng mga tao na kalingain, panatagin ang loob, hilingin, at ipanalangin sa Diyos na maging maayos ang lahat. Kahit na hindi maayos ang kanilang mga sitwasyon noon. Sa pangalawa, sabi dito ang pangako ng pagkalinga ng Diyos na nagdudulot ng kagalakan. Nabubuhay si Propeta Isaias
noong panahong nasakop ang bansang Israel. Gayon man, ang Isaias 9:1 ay nagpakita sa mga mambabasa nito ng isang kaputol ng pag-asa, isang kislap ng kagalakan. Gayon pa man, hindi na magkakaroon ng kalungkutan para sa mga nasa kapighatian. At bakit kaya? Sa pagpapatuloy ng pangako ng Diyos Yahweh sa kanyang bayan, inihayag ngayon ni Isaias ang kalinga na magdadala ng kagalakan sa puso ng bawat isa. Ang mga taong lumalakad sa kadiliman, sabi doon ng nagbasa, ay nakakita ng dakilang liwanag. Sa mga naninirahan sa lupain ng anino ng kamatayan, isang liwanag ang sumikat. So mga kapatid, oras na ng pagninilay. Sabi po dito, ngayong panahon ng Pasko 2023 para sa iyo, ito ba ay panahon kung saan lumalakad ka pa sa kadiliman? O isang panahon sa iyong buhay kung saan ang liwanag ni Kristo ay sumikat sa iyo at sa iyong mga mahal sa buhay? Ano ang tunay na kahulugan ng Pasko para sa iyo? Sa iyo. Panahon ba ang Pasko ng mga pagbati at pagbibigay ng regalo o isang panahon kung kailan mo talaga ginugugol ang oras kay Kristo? Maraming sumagot ng maikli ang bawat membro ng pamilya, sambahayan. So narito na po ang bansang Israel pagkatapos ng 70 taon ng pagkaalipin, 70 taon ng pagkaalipin, ay nakabalik sa kanilang tinatawag na lupang pangako. Gayon pa man, isang bagong imperyong hintil ang sumakop sa kanila. Ang imperyong Romano, nasa ilalim sila ng pamamahala ng mga Romano, ngunit may kalayaang magsagawa ng kanilang relihiyon at lumakad sa pananampalataya. Umasa at nananalangin para sa mabuting hinaharap. Gilingon ng mga Hudyo ang propesiya ni Propeta Isaias tungkol sa Mesiyanikong tagapagligtas. Isang Mesyas na magiging hulma ng pinakamamahal na hari ng Israel, si Haring David. Sapagkat ipinanganak sa atin ang isang bata, ibinigay sa atin ang isang anak na lalaki, at maaatang ang pamamahala sa kanyang mga balikat. Nabasa yung kanina. At siya ay tatawaging kamangamaghang tagapagpayo, mga pangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, prinsipe ng kapayapaan. Ang mga Hudyo ay naghahangad ng isang mananakop, mapaghiganting mandirigma, na magpapalaya sa kanila mula sa pagkakagapos ng pagkaalipin ng mga Romano. Isang mabait na pinuno na ibabalik ang trono ni David sa kanilang kasalukuyang panahon. Isang prinsipe na magdadala ng kapayapaan. A very special bond. Isang prinsipe na magdadala ng kapayapaan gamit ang espada. So, oras na naman muli ng pagninilay. Kalawang pagninilay. Isipin natin, ano ang iyong ideya sa imahe ng isang pinunong politikal ngayon? Ano naman ang paniniwala mo sa isang church worker? Lalo na sa isang pastor. Magbabago ba o hindi ang pagdiriwang mo ng Pasko ngayong taon tungkol sa iyong paniniwala
sa taong iyon. Mayroon tayong sariling mga individual na ideya at paniniwala sa kung ano ang mangyayari. Para sa karamihan ng mga Israelita, ang pagdating ng isang Hudyo, Mesiyanikong mananakop na hari ay ang pinakamababang kahingaan. Ngunit para kay Simeon, isang matuwid at dibutong Hudyo, sa Lucas 2:25, ang inaasahan niya ay ang pagdating ng kalinga ng Israel. Samantala, para kay Ana, isang propitang babae at anak ni Panuel, sa talata 36, inaabangan niya ang pagtubos ng Israel. Sa totoo lang, ang ilan sa karamihan sa atin ay nagplano na noon pa man kung ano ang ating gagawin at kung saan tayo pupunta ngayong Pasko. Hindi po ba? Sapat na ang naiipon namin para makabili kami ng kung ano ang gusto namin para sa Pasko at gumawa ng mga listahan na hindi direktang nagsasabi sa mga magbibigay ng regalo sa Pasko kung ano ang gusto nating bilhin nila para sa atin sa panahong ito ng taon. Banal at pantaong mga paniniwala at inaasahan. Pangatlong pagdinilay na ating maaaring gagawin, oras ito ng pagdinilay talaga. Ang sabi dito, ano ang gusto mong matanggap ngayong Pasko? Ano ang gusto mong matanggap ngayong Pasko? Mangyaring maging tapat sa iyong sagot at bigyang katuwiran kung bakit. Sagutin lang natin sa isip natin. Mukhang matatanda na sina Simeon at Ana. Nasa takip-silim sila ng kanilang pag-iral bilang tao. Gayon pa man, nang makita at hawakan nila ang batang si Jesus, nagpahayag ang bawat isa sa kanila ng pagdating ni Kristus bilang ang isang magdadala ng kalinga sa kanilang mga kalungkutan na nagbubunga ng kagalakan sa buong sangkatauhan. Malapit na po. Sabi po dito, Soberanong Panginoon. Soberanong Panginoon. Gaya ng iyong pinangako. Pinaalis mo ngayon ang iyong lingkod sa kapayapaan, sapagkat nakita ng aking mga mata ang iyong pagliligtas na iyong inihanda sa paningin ng lahat ng mga tao. Isang liwanag para sa paghahayag sa mga hintil at para sa kaluwalhatian sa iyong bayang Israel. Sa Lucas 2:29-32. Paglapit niya sa kanila ng sandaling iyon, nagpasalamat siya sa Diyos at nagsalita tungkol sa bata sa lahat ng naghihintay sa pagtubos ng Jerusalem. Kabanata 2, talata 38. Bawat isa sa atin ay may kanya-kanyang pangunawa at pangunawa sa kung ano ang tungkol sa Pasko at kung paano ito dapat ipagdiwang. Isang panahon ng pahinga, isang panahon ng bakasyon, isang panahong masaya at puno ng pagdiriwang, isang panahon na abala at puno ng trapiko, isang panahon upang iwanan ang abala ng buhay
lungsod at makahanap ng aliw sa mga probinsya. Isang panahon upang makipagkita, bumati at magbigay ng mga regalo sa mga matagal na nating hindi nakikita o panahon na makapiling ang Panginoong Hesukristo. Alalahanin ang kanyang kapanganakan at pagdating sa ating mundo at isa-isang binibilang ang mga nasagot na panalangin. Pagpapagaling at pagpapala ng Diyos na ibinigay niya sa atin. Ngayong taon ng Panginoon, 2023. Patuloy na pagninilay, espesyal at makabuluhan ba para sa iyo ang taong 2023? Sagutin po natin yan sa ating isip. At lalo na ngayong Pasko. Bakit? Kung hindi, bakit hindi? Paano mo ito ipagdiriwang ngayon? Sa oras na ng pagdarasal o ng pananalangin. Tayong lahat ay maaaring tumayo para sa panalangin. Lahat po tayo ang mayroong O Panginoong Hesukristo, buong pagmamahal mo kaming tinipon ngayong bisperas ng Pasko upang makapiling ang aming mga mahal sa buhay at alalahanin ang iyong kapanganakan mahigit 2,000 taon na ang nakalilipas. Sumayin niyo nawa ang iyong banal na Espiritu sa aming lahat habang tinatamasan namin ang presensya at pagsasama ng isa't isa. Naway magpasalamat kami sa nakaraan kung saan sinagot mo ang aming mga panalangin at mga petisyon. Pinagaling ang aming mga wasak na katawan at muling sinindihan ang apoy ng Espiritu noong nasa pinakamadilim na panahon kami ng aming buhay. Lahat po tayo, sinasabi dito, maligayang Pasko, maligayang araw ng Pasko, at isang mapalad, puno ng Espiritong bagong taon para sa 2024 sa lahat. Patuloy po tayo sa ating pagsamba. So, sa ating pagkakaloob, kung meron kayo pagkakaloob, ihanda ninyo yon, ipunin po natin yon at ibigay natin sa linggo. Ihanda po natin. Ang himno ng pagpupuri. Awitin po natin, Harp na Herald Inventions. Ang dilis ay nag-awit, ang Mesyas ay sumilang, kaligtas ay kanyang dulot, tao'y naugnay sa Diyos. San sinukob ay nagdiwat at sampu ng kalangitan. Sa pangalan ang Mesyas ay sumilang, ang inis nagawitan, ang Mesyas ay papurihan. Ang Kristong tampok sa langit, Diyos ng awat pag-ibig, sa takdang kapanahunan,
sa mundo ay sumilang. Si Kristo'y Diyos na totoo, ngunit siya'y nag-anyong tao, napisama sa atin. Si Jesus Kristong Emmanuel, Angeles nag-awitan, ang Mesyas ay papurihan. Hari ng kapayapaan ay ating papurihan. Kaliwanagan ay dulot sa buong sansinugo. Langit ay kanyang iniwan at sa atin nakikisan. Sa kanya ang manalig, patawad ay makakamit. Ang ilis nag-awitan, ang Mesyas ay papurihan. Tayo pong lahat ay manalangin. Salamat o makapangyarihang Diyos sa iyong presensya sa aming buhay at sa biyayang nagliligtas na iyong mapagmahal na ipinagkaloob sa aming lahat sa pamamagitan ng iyong anak na si Jesucristo. Sa pagsalubong namin sa taong 2024, tulungan kaming mabuhay para sa iba at palaging kumilos ng makatarungan sa aming kapwa, lalaki man o babae, mahalin at magpapatawad, magbigay ng tulong at tulong sa mga nangangailangan, at higit sa lahat, lumakad ng may pagpapakumbaba sa harap ng iyong banal na presensya. Salamat o Panginoong makapangyarihan sa panahon ng Pasko 2023, sapagkat sa iyong presensya sa aming buhay o Panginoong Jesus, ito ang tunay na pinaka-kamanghamanghang panahon ng taon. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Purihin ang Panginoon.